Universe. Maraming salamat sa ating on-ground panel. Sabi ni Wolf, dun siya sa isa. Renmar naman is on the other side. But looking at it, the Hylos Eve combination seems to be a strong combo para sa kupunan ng Team Liquid Philippines. But they finally got a hero para dito kay Perks na posibleng mag-change ng tides para sa Smart Omega. This is game number 2 of the upper bracket semifinals. The question is, will Team Liquid Philippines extend yung kanilang kalamangan or will Smart Omega finally equalize? I would like to highlight how good this Kaja pick is for Smart Omega. If they need someone na kaya pumigil sa pagragasa na pwedeng gawin ng Hylos Eve combo, well, look at James. Naagaw! Naagaw niya! Naagaw ni James! Oh my goodness. Harap-harapan! Ben, ibang klase yung pressure talaga na binigay ni James. Tingnan mo, after niya mag-cut dun sa kanya, diretso kay Carl, kakat uli si James. And sobrang tapang nun considering na si Carl TZ, nirisk niya rin na hindi gamitin yung retribution niya para sana mas maganda yung ikot. But that didn't happen. James had the purple. Alam niya rin kasi na if ever man gamitin niya yung retribution niya, guguluhin pa rin siya nung Kaja and ng Joshin ni Perxiva at ni Mingguin. So, he has to face the consequences. I mean, up until now, hindi pa niya makukuha ng mabilis yung kanyang orange buff. He even wanted to go first for that beetle. Kasi kung uunahin naman niya yung orange, makukuha yung beetle niya. Yeah, nahihirap. Dito naman sa kabilang panig, nahihirapan si Sanford dahil sa ginagawa ni Ryzen. Perxiva ay tatauhan na rin ni James, ni JP. James ngayon ay babalik na doon sa kanyang linya at mabilis lamang na magki-clear ng mga waves dito sa larong to. Now the goal for Smart Omega medyo mas maging dahan-dahan yung kanilang approach because again, Carl TZ, palabas na yung pinakaunang pagong at hindi pa siya nakakaabot ng level 4 so baka mag-transition sila sa paghanap ng kills considering na may lamang na halos 300 ang kupunan ng Smart Omega. Ngayon mukhang i-challenge ito ng Liquid or should I say ng Barangay. Okay, level 4 na dito si James at pinuruhan na kagad nila si Danny JP. Ryzen na nakakuha ng first blood. Sabay nagtungo rin dun sa may bandang itaas na bahagi itong si Sanford. James ngayon babalik dun sa pagong. Level 3 pa rin si Carl TZ and Mingguin. Actually, 4 na miyembro mula sa Omega. Lalaban nila. Nagamit ng Mingguin ang pinuruhan. Pero sasama na rin si Nensky dito sa party. At si Sanji ngayon ang kanyang pinupuntahan. Nakakuha na ng kill ni Sanford. At sasama na rin si Neddy. Siya'y nakakuha pa ng isa. At ang pagong ay biglang liliko dito sa Team Liquid Philippines. Sumama na ang iba. May kasama ding kitil ng buhay as Team Liquid Philippines. Level 3 Carl TZ still gets the turtle. Wow. Isa lang ang trabaho ng Team Liquid Philippines doon, istall ng bahagya yung turtle. And by the time na na-stall nila and tinawag bigla si Teddy, Teddy, kailangan namin ng ekstrang tulong dito. That blazing duet plus the flicker, really Omega, but for Team Liquid Philippines, magandang bagay yon para ma-regain yung control and possession for that turtle. Man, sino ba naman ng katangi-tangi tao na may lakas sa loob na kapag level 3 ka lang, makikipaghatakan ka dun sa Lord? As a turtle, di ba? It's just, again, the communication na meron yung TLPH na, sige, Netsky, since sumama na yun, Teddy, ikaw din, dapat kasama ka na, pero dapat makakuha ka ng kill. And this gives him a little bit more advantage. Kasi si Netsky, nung sumama siya, wala siyang nakuha, pero mas nagpaigting palalo yung items na meron itong si Teddy because of this 101 KDA. Ito yung mga best part pagdating sa mga Claude users. Yung do-double lane ka lang sana, yung makikitulong ka lang, pero nakakuha ka pa ng kill. Uy, tatlong umaaligid. Pero sa kabilang panig, namatay na naman. Or namatay finally itong si Netsky. Oh my So gosh. si Sanford, dumirigol-rigol lang. Failed attempt para dito sa Omega. Tol, nagchacha sa ilalim ng torre. This is a real cooling beast move. Handcam by the GOAT and the Infinix GT50 Pro. I mean, ganyan pala dapat yun. Oo nga eh. Ganyan pala dapat yun. Hindi ko kasi masyadong nagagalawan ng ganyan eh. Pero ano kaya yung itsura niya nung level 3 siya? Kasi 2 minutes later, 7 na agad at pantay na sila ni Ryzen. Imagine yung kaninang naagawan ng Purple. Ngayon, siya pa yung threat para sa Smart Omega. The moment again na mag-spawn yung turtle, it would be... Nahatak. si Perks. Naku, nahatak na at mabilis din nilang tinunaw dito si Teddy. Pero ang magiging kapalit noon ay ang pagong
willing ang Omega na i-risk iyon. Kasi nga naman nakauna na itong si Teddy no? Again, this is the same recipe na ginagawa ng Smart Omega mula kanina. Flicker. Puruan si Teddy pero si Sanford naman ngayon. Nako, sinasabayan na niya yung dalawa. Ang tanong kakayanin What? niya ba? Tinututukan pa rin siya ng flash dito ni Mingguin. At talagang binabantayan itong si Sanford, mabibit-bit. Siya'y mapapatay rin. At tagumpay ang barangay sa kanilang pinlano. Those are 2 kills na nakuha ng barangay on the side lanes. Medyo tumagal lang ng bagya yung kay Sanford, but the good thing is for Smart Omega, alam din nila na kaya nilang pumatay! May ipit pang gagawin dito si JP at si Carlito. Apat kagad ang nagtungo doon sa may bandang ibaba. Oh! And finally, mapapatay muli dito ni Carlito. Habang si JP ay binibibit lamang ni Mingguin. Atras muna sila. At may chance pa nga mabasag tong baba, pre. Again, yung mga counter-attacks na ginagawa ng Team Liquid Philippines, sinisiguro nila na sila yung mananalo every time na sila yung mag-engage. Hitting 2 birds with 1 stone. Una, papatayin si Netsky, mapipigilan yung pag-scale up. Pangalawa, mapapabilis yung item, yung pag-farm ni Teddy dahil binigay din sa kanya ng buong buo yung Torre doon sa baba. Pero nakakuha naman si James ng Torre sa taas. Pero still, TLPH got the better part of that trade. Alam mo, parang sabi ng Team Liquid Philippines, Omega, baka nakakalimutan nyo, best hero ni Teddy yan, nagpapa-MMR yan, at ngayong gamit. Sinabi niya talaga yun? Sinabi na yun. Sabi ko na nga ba, sasabihin mo yun. Hindi, pero totoo yan. Kaya yan na, ako nagkatotoo rin ang plano dito ng Smart Omega na patayin itong si Teddy. Second death ng gold laner ng Team Liquid Philippines. 13 segundo para dun sa pagong at pumipwesto na rin ang Omega. Oh, Smart Omega needs to maximize the situation. These are signs of life for Smart Omega. Hanggat kaya ni Ryzen na kumuha ng solo kill na ganon, hanggat up yung ultimate at nagagamit yon ng up yung ultimate ni Perxiva at nagagamit yon ng Smart Omega kahit pa trailing behind sila ng Team Liquid Philippines, it's still good signs na kaya nilang lumaban. Pero pag divine judgment dito si Carlito ang nagtagumpay. Atas muna si Perxiva, nilatag yung glory spot para nga naman magpulasan yung mga susugod na miyembro ng Omega. Tagumpay para sa TL. Again, napakalinis ng kuha na yun ng pagong ng Team Liquid Philippines Baba. kasi napuwersa itong si Ryzen na kumuha ng kanyang purple objective all while Smart Omega was giving information. So kahit ganun, wala na sila magawa. Titigan na lang talaga nila yung pagong. Kailangan na give up yon kasi if ilalaban ulit nila, if they would just repeat yung mga mistakes nila kanina ng game number 1, forcing a team fight, pwede silang lamunin dito ng Team Liquid Philippines. The moment na nakakapag-decide sila, nakakapag-think through sila sa mga ginagawa nila dito sa mapa, it is good sign for Smart Omega. Pero ang tanong, hanggang kailan good signs lang? Kailan gagalawan ng Omega to? Oo, there needs to be a game changer. Manggagaling sa Yes. team fight, posibleng sa pick-off. What's the best idea here para sa barangay? Kailangan nilang mahanap again. It's either itong si Teddy or even si Sanji naman yung puruhan nila kasi hindi pa namamatay ngayon yung Eve ni Sanji or even Carl TZ. If ever na magkaroon na ng Lord fight or ng Lord dance, it's better for Smart Omega. Hilain mo si Carl, patayin agad. Ang lambot pala ni Sanford. Pupunta siya dito ni Ryzen. Pero bibili ni Sanford yung kanyang trip. Atras muna muli. Flicker and force na rin para dito kay Sanford. And dahil nga doon sa pag-force na yon ng Ryzen ay may pagkakataon sila na rumekta na kagad kung saan nila patungong gusto. So magsisimula yung Lord na walang flicker itong si Sanford pero sandamakmak naman yung dashes ng hero na yan. So kahit papano makakawala pa siya kung kinakailangan talaga si JP na mataan. And ang JP kagad ang kanilang bibigyan pero nagamit yung Grace Pathway. Ang problema lang, may pagbitbit pa na gagawin dito Ay, si habol! Mingguin with the lantern. Pero may habol na magaganap. Representation na gamit ni Teddy! James. Tatapos ng sideline pero may ipit din si Perxiva dito. Pumasok na si Isa pa, Teddy no! sa may BMI din. Buti na lang may follow-up si Sanji sa tatakas na Perxiva at parang malulugi pa sila doon kasi may Lord ng pabuhay. Sila pa yung nadali doon sa gusto nilang gawin. Ang ganda sana ng pick-off. Yes, nakuha nila ito si Daddy JP. But again, he's not a best target at all kasi even without JP, Lord na. kaya lumaban ng Team Liquid Philippines. This is a Blitz Lord para sa Cavalry. Ito na nga ang kanilang gagawin. May nakamula dun sa Lord. Papunta si Ryzen pero hindi aabutan. Cartesi Uy! nakuha na yung Sanford Lord na goes iyon. down. Pero si Sanji ang kanilang pinuntahan. Kaya naipit din si Ryzen. At mamamaalam sa naging proseso. Ganon din naman itong si Sanji. 2 sa 2 ang naging palitan. Ang kinalamang na ng Team Liquid, may Lord silang nakuha.
And that's really good for Team Liquid Philippines. They know na kaya nilang lumaban kahit hindi pa sila kompleto. Na kaya nilang i-blitz yung Lord. This is a Claude and a Suyo we're talking about. Even Sanford provides that damage. And enough na rin yung sacrifice na ginawa ni Sanford doon. Although maganda for Smart Omega na they happen to find Sanji doon sa process. Kahit papano, hindi sila malulugi na sobra, James! Naku, wala atang pataka si James dito. Pinuntahan ni Rick RTC, pero nandun yung lantern mula kay Mingwin. Atas muna sila, mabibitbit itong si Daddy JP. Uy, At hahatakin din. Teddy! Extension pala yun, kaya lang si James ay namatay din by si Black Teddy. Pero sa lugar ng bahagi, naghanap dito si Ryzen na magiging target niya. Papasok na rin dito target? at bibilin dito ni Teddy. Atras, itong, ni JP, Teddy ay umatras na rin. At mabubuhay pa ang gold laner ng CL. And that was before the Lord was defended. Tuloy-tuloy pa rin ang pagarangkada ng TLPH. And this one, may hila man si Perks, ay tila magkukooldown yan. So kailangan maghintay ng Smart Omega at magagamit nila ang kanilang energy shields para sana depensahan ang mga natitirang inhibitors. Buo pa naman ang tatlo. Magagamit ang dalawa sa tatlong mga energy shields. So all of the inhibitors are safe. But Liquid is holding on to a 4.7k gold lead. Hindi pa pwedeng basta-basta kung sino nasa harap. If you're Smart Omega, you have to find your targets. You have to do some extra effort para tanggalin either Sanford, Carl TZ, Sanji, or Teddy. Kasi kay JP, okay lang. Basta maibato niya yung Glorious Pathway niya bago siya mamatay, okay na eh. At ngayon, hahabol ng Team Liquid! O, kita na si Perxiva. Glorious Pathway ay ginamit din ni JP para lamang sana habulin din si Perxiva. Sanford ay lalapit. May panghatak si Perxiva dito. Pero sa likod ng bahagi, andun si Ryzen. Pupuntahan ata ni Carl TC. Tatama ba yung kanyang stun? Hindi nga muna. At magre-regroup ang Team Liquid at ang Smart Omega ay magpo-flow na lang ng kanilang mga waves. Alam mo, ganito yung ginawa ni Ryzen yesterday against Twisted Minds. Nanggagaling siya dun sa iba't ibang mga lugar para sana makahanap ng pick-off na kailangan. Pwede natin tawagin na langaw moves. Langaw? Yung ipis sa kondo ng Liquid. Yung mga ganon. Ganon ang ginagawa ni Ryzen kung saan-saan nanggagaling, mangungulit na magkakat ng wave, pupunta doon sa long lane, and if he continues to do this, nagkakaroon ng threat for Team Liquid Philippines. Kasi if hindi nila i-address yung sitwasyon, hindi nila i-address yung problema na merong langaw doon sa Team Liquid Philippines, mahihirapan sila for the next Lord fights kasi humahaba na humahaba, nagkaka-item lang si Netsky at si Perxiva. But guys, correct me if I'm wrong. Hanggang kailan, or please correct me, hanggang kailan pwedeng gamitin ni Ryzen yung mga ganong klase ng galaw? Kasi risky din naman yung ginagawa niya eh. Hanggang makakuha na ng item si Netsky and kailangan nilang madaliin yun. Aware na si Gold. Naku, nakita ni Carl! Si Ryzen dito, kailangan niya mag-space escape. Pero wala ka makakatakas sa kamay ng GOAT. Hinatiran pa ni JP dito ng Revitalize. Oh my goodness. Ganong kaprotektado kayo kay Daddy. Nahataw na sa pader yung langaw. Ngayon, bukas na ang pintuan para sa Liquid na mas malinis makuha yung Lord. Grabe si Daddy JP. Sabi niya, Daddy Som, andito ako. Akong bahala sa'yo, Carlito, at kukunin natin ang Lord na to. Na-fly swatter. Na-fly swatter, pre. Inabot ni Carl. At hindi pa kontento ang Team Liquid Philippines. They wanted this outer turret even before the Lord will come. Sa kanilang kamay ngayon si Netsky. Again, item check. Abot naman na. Kaya na. Buo ng Trinity. Malefic gun ang pwedeng isa doon for that added range. But that was just added range. Mas kailangan nyo na dito na mag-build up pa ng Wind of Nature. Teka! Ako, binili kagad nila dito si James. At mabilisan din tumumba. Wala magiging trade ang Smart Omega dito. 30 segundo pa bago mabuhay itong si James. Medyo matagal-tagal pa naman yung Lord dun sa ibabang bahagi. Pero sabi ni Sanford, sige na, tutulungan ko na itong Lord na ito para sumuro na sa ibaba. Matik na 4v5 situation, Glorious Pathway, binitawan na ni JP para sana makapag-engage sila doon sa may bandang gitna na tore. Yung Lord ay nasa baba at mababasag ang isa sa mga inhibitors. 8.1k ang hawak ngayon ng TLPH. Paano ito madedepensahan ng Smart Omega kasi katok ng katok at nagdadabog na ang Liquid. Tingnan natin na ngayon yung Lord muna ang kanilang pinupuntirya. Medyo mapapalalim natin si Mingwin. Kailangan niya mag-flicker dito and yung beacon ay nagamit na rin niya. Reroll pa rin mula kay Sanji. At ready na nga tapusin ito ng Team Liquid Philippines at sila ay match point na!